Hindi nga kasi kami pa uuwiin, Lola Pinang. Ipapakain kami sa mga nakakatakot na nilalang. Oo, wala nga ako ng mga yan. Pero meron akong determinasyon. Meron akong galit para tapusin ang problemang ito. Napakatagal na, pero hindi matapos-tapos. Naniniwala ako na ngayong gabi ang huling kasiyahan ng gobernador. Mga tao ang pagkain ng mga alaga ko. Mga taong walang kwenta. Hindi naman ako magdadala rito ng mga inosente lang. Ang kinukuha ko, yung mga sugarol na pabigat sa mga pamilya nila. Hindi ko naman kasalanan na nangutang sila ng malaki para lang makapagsugal ng makapagsugal. Hindi ko rin kasalanan na nandaraya sila para lang manalo. Maraming pagkakataon na ang sistemang akala natin ay poprotekta sa atin ay siya pa mismong unang-unang bumibigo sa atin. Mabuti na nga lang at sa mga sandaling akala natin ay wala ng pag-asa, bigla na lamang may dumarating na tulong. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at may koneksyon. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan noon, pero nang maranasan ko ang isang kakaibang karanasan na nagpamulat sa akin sa katotohanan, nagsimula na akong maniwala. Magandang araw po, Miss Anne, at sa mga tagapakinig sa channel ninyo. Isa nga pala akong karaniwang tindera ng kakanin sa isang sabungan. Ang ikukwento ko po sa inyo ay tungkol sa nangyari sa amin ng apo ko ilang taon na ang nakalipas. Tungkol ito sa kung paano kami dinakip ng mga estranghero at napadpad sa isang lugar na siyang konektado pala sa nakaraan ng aking namayapang asawa. Ako nga po pala si Lola Finang at ito ang kwento namin ng apo ko. Chichay, dalihan mo namang magbihis dyan. Ay naku, kailangan na nating makarating sa sabungan at magsisimula na yung sabong. Kasi naman, gusto pa talagang sumama eh. Ito na po, Lola. Patapos na po ako magbihis. Saglit na lang po. Naku, itong batang ito ang bagal magbihis. Teka nga, at bakit ba ang tagal mo? Ay, lintik! Ang sabi mo patapos na. Bakit naka-uniforme ka pa rin? Patapos na nga po, Lola. Nakahanap na po ako ng dress na isusuot ko. Ay, Diyos ko po! Ikaw talagang bata ka! Sa sabungan tayo pupunta at hindi sa fashion show. Talaga naman, 10 taong ka pa lang pero napaka-arte mo pagdating sa isusuot mong damit. Lola, baka po makita ko ng crush ko pag labas natin ng bahay. Kaya kailangan po magandang dress ko. Naku, kabata-bata mo pa. Marunong ka nang mag-crush-crush na yan. Kung crush-crushin ko kaya yung mukha mo, ha? Si Lola naman eh. Ay, magbihis ka na. Bilisan mo't malilintikan ka talaga sa akin. Yan na nga po, Lola eh. Ay, siya nga pala. Nagpadala na ang nanay mo ng pera para sa'yo. Ibibili na kita ng sinasabi mong sapatos. Ano nga ba yun? Jelly shoes? Opo, Lola. Yun po yung uso ngayon eh. Yay! May masusuot na akong bago sa susunod na simba natin. Ay, talagang bata ka, oo. Ay, di naman ganyang kakikay-kikay ang nanay mo nung kabataan niya, pero ikaw, grabe! Wala naman pong masama maging kikay, Lola. So yun pong gusto ko. Ayan po, tapos na ako magbihis. Tara na po, Lola. O siya, tara. Tulungan mo akong magbuhat ng mga bilao para maisakay na natin sa tricycle. Sige po, Lola. Ay, siya nga pala. Kumusta yung exam nyo kanina? Baka mamaya, mababa na naman ang score mo ha, dahil di ka nagbabasa ng mga tanong. Talagang makukurot na kita. Hindi po, no. Binasa ko na po ang mga tanong kahit nakakatamad. Naka 25/30 nga po ko eh. Abay, ayos na pala eh. Samantalang nung nakaraang exam nyo,
10 lang ang score mo dahil hinula-hulaan mo lang. Kapag ginawa mo pa yon, nako, hindi na kita ibibili ng gusto mo sa susunod na magpapadala ang nanay mo. Hindi ko na po ulit gagawin yan, Lola. Basta po ibili mo po ako ng headband na may malaking ribbon sa susunod, ha? Oh siya, sige. Basta ba'y ayusin mo lang ang pag-aaral mo. Para saan pa bang pinapadala ng nanay mo, hindi ba? Teka, sigurado ka bang hindi ka pagod? Pwede na bang hindi ka na sumama? Ayoko po. Sasama po talaga ako. Kagagaling lang ni Chichay mula sa eskwelahan pero di diretso na kaagad kami sa sabungan kung saan kami magtitinda ng mga kakanin. Hindi ko naman pinipilit na sumama sa akin ang apo ko pero dahil wala rin naman daw siyang magawa sa bahay pagkatapos ng klase, sumasama na siya. Naniniwala rin kasi ang apo ko na swerte kapag naroon siya dahil kadalasan maraming benta dahil na rin sa ganda niya. Ewan ko ba sa batang ito, 10 taon pa lang pero kakaiba ang confidence level. Siguro nadala niya rin yung ganong ugali dahil maraming pumupuri sa kanya. Likas naman kasi talagang maganda ang apo ko. Marami din ang natutuwa sa angking kadaldala niya kaya napaparami pa lalo ang benta. Pagdating namin sa sabungan, kaagad na kaming pumuesto sa isang stall na nirerentahan namin. 100 kada araw ang renta na ayos na rin dahil medyo malaki naman ang kita sa tuwing may sabong. Habang nagtitinda, nakikinood na rin kami. Lola! Mukhang mananalo na naman sila, Mang Ekong. Mukhang bibili na naman niya lahat ng paninda natin. Naku, sana hindi sila manalo. Lintik yung ekong na yan. Nalugi ako sa kanya nung nakaraan na. Inubos na nga niya yung mga paninda natin pero binuraot naman. Magkano lang ang tinubo ko? Po, akala ko po malaking kinita natin ng Lola. Tuwang-tuwa pa naman po ako. Nako, nakakatuwa nga naman pero nung inabot na niya yung bayad, hindi na ako natuwa. Magrereklamo sana ako pero umalis na siya kaagad kasama yung mga binalatuan niya. Budol po pala si Mang Ekong. Ay hala, Lola! Ayan na po, may nanalo na. Ano? Sinong nanalo? Sila Mang Ekong nga po. Naku, nalintikan na. Bilisan mo't magligpit na tayo. Po, pero bakit po tayo magliligpit, Lola? Ang dami pa po nating paninda. Ay, delikado yan. At sisimutin na naman yung mga paninda natin. Dali! Sige po, Lola. Ito na po, tutulungan ko na po kayo. Lola Pinang, Yari, nalintikan na. anong sinasabi niyo, Lola? Wala. Ang sabi ko, congratulations. Salamat ho. Teka, magsasara na ho ba kayo? Pero marami pa kayong paninda. Emergency kasi. Sumakit bigla ang tiyan nito ni Chichay eh. Kaya ayun, kailangan nang ilabas ang tawag ng kalikasan. May banyo naman ho dito sa sabungan. Doon ka na magbanyo, Chichay. Papakyawin ko po ulit itong mga paninda mo, Lola. Kagaya nung nakaraang nanalo ako. Ay nako, di na kailangan Ekong. Huwag ka nang mag-alala at panis na itong mga ito. Pasensya ka na. Sa iba ka na lang bumili. Teka lang po at titikman ko muna. Ayos pa naman po ah. Hindi pa naman panis. Ay basta, panis na yan. Akin na yung mga paninda ko. Bakit mo ba hinahawakan? Ayaw niyo po bang maubos ang paninda niyo? Alam ko naman pong yun ang gustong-gusto ng mga tindera. Ayoko kapag ikaw ang bibili. Ano hong ibig niyo sabihin? Hoy, hindi mo na ako maloloko, oy. Hindi naman kita niloloko ah. Bibili naman po talaga ako sa inyo. Ay hindi ngayon. Pero nung nakaraang nanalo ka, pinakyaw mo nga yung mga paninda ko pero binarat mo naman. Halos nalugi ako sa binayad mo sa akin ah. Hindi na lang ako nagsalita nun dahil ayokong mapahiya ka eh. Pero ngayon, gusto mo pang umulit. Hindi na ako makakapayag. Hindi mo nga ako pinahiya noon. Pero pinapahiya mo naman ako ngayon. Lola Finang naman. Mapilit ka kasi eh. Alis na nga lang kami tapos pinipilit mo pa ako kahit pwede ka namang bumili sa iba. Chichay, tara na tumalis na tayo bago pa tayo mabarat nito. Ano bang akala mo sa akin, Lola Finang? Walang pera? Nanalo nga ako eh. Kaya nga marami akong pera. Babayaran ko lahat yan. Sobra pa. Magkano ba lahat yan ha? 3,000 ang lahat ng yan. O eto, ayan. Ayan, sa'yo na ang 4,000 para manahimik ka lang. Talaga? Baka mamaya sumama ang loob mo nito ha.
Ba't sasama ang loob ko? Ang dami kong ang pera ngayon. Sige na, akin na lahat ng mga kakanin at pamimigay ko yan sa mga tropa ko. O siya, sige. Madali ka naman palang kausap eh. Kung hindi mo kasi ako niloloko, di sana hindi ako nakapagsalita ng pasama sa'yo. At Chichay, isupot mo na ang mga yan. Sige po, Lola. Malapad ang ngiti ko habang binibilang ang perang kinita namin. Bawing-bawi at sobra pang nakuha ko kay Ekong. Madali lang naman pala siyang kausap. Talagang gusto niya pang mapahiya. Nang mabilang ko na ang lahat dahil puro tagi-100, isinuksok ko na yon sa bulsa ng suot kong duster. At saka ko hinawakan ng kamay ni Chichay para tumawid na paalis ng sabungan. Kumawa ka lang maigi sa akin na po ha. Ang saya ng lola ko ngayon ah. Abay, siyempre. Sino bang hindi sasaya kung makakubra ng malaki? Sobra pa nga. Sinabi mo pa po, ang kayabangan talaga. Minsan, yan ang nagdadala sa iyo ng kapahamakan eh. Siguradong mas malaki pang ginastos niya ngayon sa balado kaysa yung mauuwi niya sa pamilya niya. Galit na naman si Aling Marta pag nagkataon. Ay, parang hindi naman na po. Napapansin ko parang nahaluhan ang buhay nila ngayon. Hindi na nga nagagalit si Marta kay Ekong. Oo nga po, no. Hindi ko po masyadong pinapansin. Kayo po, Lola, ha? Chismosa rin po pala kayo. Ay, hindi ako chismosa ha. Sadyang ipinapakita at pinaririnig nila sa atin kung anong mga nangyayari sa buhay nila. Kung hindi naman sila maingay kung nag-aaway di hindi natin maririnig, di ba? Kung hindi nila pinapakita ang barangyan nilang buhay ngayon, hindi rin naman natin malalaman, hindi ba? Chismosa pa rin po, Lola. Kung hindi po kay chismosa, kahit ipinapakita at pinaparinig pa po nila ang buhay nila, ay hindi niyo naman po malalaman dahil dapat wala po kayong pakialam. Ay, lintik ka talagang bata ka. O siya, chismosa na kung chismosa. Ang importante, hindi ko ipinagkakalat. Kung sa bagay, kahit hindi ko naman ipagkalat, kakalat at kakalat pa rin naman talaga. Tara na ka, at baka may makarinig pa sa pinagchichismisan natin. Kita niyo po, umamin din kayo eh. Ay, teka, ano yun? May van na nakaparada sa likod ng sabungan. Oo nga po, no. Sino po kaya yan? Tapos ng sabong ah. Ngayon ko nga lang din nakita yung van na yan Ay ala, Diyos ko po, ano yun? Sinigmurahan si Ekong! Lola, natatakot na po ako. Alis na po tayo. Teka lang, naku, pinagdadampot sila. Baka yan na yung mga nangunguha ng mga tao pagkatapos kinukuha rin yung mga laman loob. Apo, kailangan natin silang tulungan. Ano po? Paano po tayo tutulong? Bata pa lang ako at lola ka na. Ano ka ba? Hindi naman tayo superhero. Maghanap tayo ng pwedeng tumulong sa atin. Dali! Nagmamadali kaming tumakbo paalis ng sabungan pagkatapos ay nagtawag kami ng mga naroon para sabihin ang nakita namin. Kaya dali-dali naman nila kaming sinamahan pabalik. Maraming tao ang nahakot namin at nang makarating na kami sa sabungan, itinulak nila palabas ng van sila Ekong at ang ilan pang mga nakasakay na sana. Saka nila pinaharurot ng mabilis ang sasakyan. Ekong, anong nangyari sa iyo? Bakit kayo binugbog? Lola Finang, Kayo dyan, dali at tulungan natin sila. hindi na po. Kailangan ko na pong umalis. Hoy, Ekong! Teka, bakit yung tumatakbo? Ekong! Hoy! Lola, huwag niyo na po siyang habulin. Ang sabi po nila may atraso daw po si Mang Ekong doon sa mga nakaban, kaya siya binugbog. Ay naku po, ayan ang nga bang sinasabi ko eh. Kaya siguro parang umaalwan ang buhay nila. Baka may ginagawa ng milagro ang lalaking yan. Ay naku. Bahala siya. Huwag na tayong makialam pa sa kanila. Ang importante, naisalba natin ang buhay nila dahil kung hindi, makaisinama na sila at kung ano nang ginawa sa kanila, di ba? Hindi po tayo magsusumbong sa mga polis, Lola. Ang mga taong nandito na ang bahala po. Medyo sumasakit na nga rin ang tuhod ko eh. Napatakbo kasi tayo. Siguro, Lola. Sasabihan ko na lang din po sila. Ay tara na, umuwi na tayo. Simula noong araw na yon, bigla na lang naglaho sila Ekong, pati na rin ang mga kasamahan niya.
Hindi naman hinahanap ng asawa niya kaya siguradong tama ang mga chismis na nagtatago sila mula sa may-ari ng van. Naging matunog ang chismis na yon sa barangay namin pero nang unti-unti nang humupa, isang nakakahilakbot na balita ang bumungad sa amin. Lola Pinang! Lola ko! Oh, anong nangyayari sa'yo? Lola, nakita ko po yung kasama ni Lamang Ekong. Nakita po namin mga classmate ko. Nakakadiri. Ano? Paano nakakadiri ang sinasabi mo? Bakit? Nagmukha ba siyang tae? Ay, Lola naman eh. Hindi naman po ako nagbibiro. Ano ba kasi yun? Bakit ang dami mo pang paligoy-ligoy? Ayun na nga po. Nakita po namin sa may bandang bukid habang pauwi kami. Ang dami pong pulis. Patay na po yung nakita namin tapos wakwak po ang tiyan niya. Hoy, mabaging langit. Bakit naman hinayaan nilang makita niyo ang ganon? Pinawalan po kami, pero pilit po kaming sumiksik dun sa maraming tao. Dapat nga po talaga, hindi na namin pinilit. Pinagsisisihan ko po. Ayan kasi! Yan ang sinasabi ko sa inyo na huwag kayong makikiusyoso sa mga ganyan, lalo na't pinagbabawalan kayo. Ano raw bang dahilan? Sino daw ang may gawa? Hindi po namin alam, Lola. Pero wala na raw pong puso. Atay, saka kung ano-ano pa yung sinasabi nila. Nako, baka yan na nga yung mga nangunguha ng laman loob katapos binebenta nila. Nako, kaya ikaw huwag ka nang lumabas ng bahay kapag gabi na, ha? Bakit naman po ako sinasabihan niyo, Lola? Hindi naman po ako kasama sa mga nagsasabong. Ang sabi-sabi po nila, yung mga sabongero daw po yun. Diyos ko, sila Ekong kaya nasaan na? Yun na nga pong narinig ko. Wala na raw po sila Mang Ekong. Ang sabi po, patay na. Kaya kasi panayang sugal. Pero kung ano man ang nagawa nila Ekong, sana naman hindi nila dinaan sa ganitong bagay, ano? Di naman sila dapat pinatay. Naging takot ang mga tao dahil sa nangyaring yon. Naging maingat ang lahat sa bawat kilos nila, lalo na kung may biglang dadaan na van. Pero hindi naman nasundan pa yon. Inabot nga lang ng lagpas 1 taon bago tuluyang natapos ang takot sa baryo namin. At hanggang sa isa-isa nang nagbabalikan sina Ekong na inakala namin ay patay na. Sa kabila ng nangyari, hindi naman kami tumigil sa pagbebenta ng kakanin. Sa tingin ko kasi, hindi namin kailangang huminto sa pagtitinda kung wala naman kaming masamang ginagawa. Ay grabe, pagod na pagod ako sa pagtitinda po Ang sakit ng likod ko dahil sa magapong pag-upo. Lola naman kasi, dapat po talagang hindi na po kayo nagtitinda gaya ng gusto ni nanay. Sapat naman po ang pinapadala niya sa atin. Hindi niyo na po kailangan magtinda. Oo nga, at sapat. Pero ayokong iasa na lang sa anak ko ang lahat ng gastusin dito sa bahay. Itinatabi ko na lang ang sobrang perang pinadadala ng nanay mo para kahit papaano, kapag umuwi siya rito, hindi niya gugusto yung bumalik pa ng ibang bansa kasi may sapat na ipon na siya. O, diba? Ang bait niyo naman po talaga, Lola. Hayaan niyo na po. At hindi ko po sasabihin kay nanay na nag-iipon po kayo para surprise po pag uwi niya sa susunod na taon. Magkasundo talaga ang mga utak natin, ano? Ay, aray ko, ang sakit talaga ng likod ko. Apo, kunin mo nga yung salompas ko dyan sa may drawer. Gusto niyo po ba, Lola? Haplasan ko na po muna kayo ng panghaplas, tapos masahihin ko na po muna kayo. Ay talaga? Naku, syempre gusto ko yan. Sige o, kunin ko na po yung panghaplas. Teka lang po. Ayun! Ito na po, Lola. Itaas yun na po ang damit niyo sa likod para mahilot ko na. Saan po ba bandang masakit? Dito sa balikat at saka dito. Sa may balakang. Dito po? Ayan. Ay, dyan na po. Nako. Aray. Ang sarap ng masahe mo, apo. Kapag lumaki-laki na po ang kamay ko, mas madali ko na po kayong mamamasahe, Lola. Napakabait mo talaga, apo ko. Huwag ka sanang magbo-boyfriend na. Huwag ka muna magbo-boyfriend para hindi matuon sa boyfriend ang atensyon mo. Lola naman,
10 years old pa lang po ako, no? Biro lang, Apo. Eh, Lola, ito pong kwintas nyo, hindi nyo po talaga inaalis, no? Ay nako, hindi ko talaga aalisin yan dahil yan na lang ang natatanging alaala ng lolo mo sa akin. Ang pangit naman po ng kwintas na regalo sa inyo ni Lolo. Hindi man lang silver o ginto. Literal na tali lang, pagkatapos krus ang pendant. Abay, loko-loko kang bata ka. Mas importante pa kaysa sa silver o ginto ang kwintas na yan, no? May proteksyon yan na lolo mo mismo ang nagritual. Ano naman pong klaseng protection? Ay basta, proteksyon para sa mga masasamang nilalang. Kung hindi mo na itatanong, isang albularyo ang lolo mo. Nako, napakaastig na asawa kong yon. Astig na albularyo? Ano pang kinakalaban? Mga engkanto po at aswang? Si Lola naman, patawa ka po. Ay ano ka ba? Hindi lang mga pulis o sundalo ang astig. Mas astig ang mga albularyo, ano? Oo na po, Lola. Siyempre, si Lolo po yun eh. Hindi mo na kasi siya naabutan eh. Kung naabutan mong lolo mo, nako, sigurado akong maiintindihan mong punto ko. Napailing na lang ako habang sinasariwa ang alaala ng yumao kong asawa. Ang asawa kong astig na albularyo. Palagi siyang dinarayo noon ng mga nagpapagamot sa kanya, mapamalayo mang lugar o malapit. Palibhas ay napakagaling niyang manggamot. Hindi lang yon, nakikipaglaban din siya sa mga engkanto o kaya naman ay sa mga aswang. Bagamat hindi ko siya nakitang makipaglaban dahil hindi niya talaga ako pinapayagang sumama sa laban niya, alam ko na astig siya. Dahil yon ang madalas na binabanggit ng mga kasama niya. Ilang araw ang matuling lumipas hanggang sa muling dumating ang araw ng sabong. Abala na naman kami sa pagbebenta ng mga kakanin nang may mapansin si Chichay. Lola, si Mang Ekong po ba yun? Oo nga ano. Naku po, akala ko pa naman titigil na yan sa pagsasabong. Nagpahinga lang pala. Ganyan po yata talaga ang mga sugarol. Hindi nagpapaawat. Eh, kaya pala nag-away sila ng asawa niya dahil gusto na naman palang magsabong. Ay naku, pabayaan na nga natin at buhay niya yan. Mabuti pa nga po. Pabili nga. Hello po. Ano pong bibilin mo, kuya? Ito, tsaka ito. Tsaka ito pa. Saan po, kuya? Tumingin po kayo dito sa pinipili nyo. Bibili nyo po ba yan lahat? Sorry. Ito pala. Itong ano ba to? Ah, suman malagkit yan. Ayan po. Pagbilhan niyo po ako niyan at saka po ano. Hoy, lintik, bibili ka ba o hindi? Eh, Lola naman. Nakakagulat po kayo. Eh paano kung saan-saan ka tumitingin? Bumibili ka ba talaga? Opo, bumibili po. Ito pong suman. 2, tapos 2 ring nitong puto. Pakibilisan po. Lola, huwag nyo na pong patulan. Ako na pong bahala magbenta sa kanya. Oh, ito po kuya. Akin na po yung bayad nyo. Hala! Tamakbo! Nalintikan na. Habulin natin. Dali, sayang yan. Hoy, bumalik ka rito. Kaagad na tumakbo si Chichay para habulin yung walang hiyang lalaking bigla na lang itinakbo ang kakanin na binili niya sa amin. Sumunod din ako kahit na medyo masakit ang mga tuhod ko at kahit na alam ko na hindi ko naman yon mahahabol. Pero habang tumatakbo, natigilan ako nang biglang huminto si Chichay. Lola, ano po yun? Bakit nagkakagulo? Ha? Saan? Ayun po, oh. Tingnan niyo po at parang may nag-aaway. Naku, unahin natin yung magnanakaw. Nasaan na ba yun? Pumunta nga po siya doon sa may mga nag-aaway, Lola. Tingnan niyo po, ayun po siya, oh. Oo nga ano. At huminto pa siya para makiusyoso. Lagot talaga sa akin ang lalaking yon. Tayo na, puntahan natin. Nagmamadali kaming pumunta kung saan may mga nag-aaway. Sira ata ang tuktok ng lalaking kumuha ng kakanin na paninda namin. Hindi mo alam kung lutang o ano. Tumataka siya sa amin pero huminto pa siya para makiusyoso sa mga nag-aaway.
Talagang malilintikan sa akin yon sa oras na maabutan namin siya. Kaya lang, nang malapit na kami, biglang may sumigaw. Kasunod noon ang paghinto ng isang van sa labas ng sabungan. Nagsimulang magtakbuhan ng lahat. Nataranta kaming bigla ni Chichay, kaya imbis na unahin yung magnanakaw, bumalik kami sa tindahan para hakutin ang mga kakanin. Pero pagbalik namin doon, may nakita kaming isang lalaki na itinuturo kami na parabang may malaki kaming kasalanan. Chichay, apo, hayaan mo ng mga paninda natin. Pero Lola, konti pa lang pong bawas sa mga to. Hindi na, hayaan mo na. Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa mga panindang yan. Tayo na, bilisan mo. Lola, may humahabol po sa atin. Bilisan mo ang pagtakbo. Baka pati tayo madamay dyan. Lola, sumasakit ng pa ako. Lola, aray ko po. Lintik, halika na. Kakargahin na lang kita. Ang sakit po ng tuhod ko. May sugat po. Ay, mamaya mo na indahin yan. Kailangan na nating makatakas. Sinubukan kong itayo si Chichay para makarga ko siya at makatakbo kami. Pero nagulat na lang ako nang may dalawang malalakiang katawan na lalaki na humarang sa daraanan namin. Kaagad na napasigaw si Chichay nang kargahin siya ng isa, habang yung isa naman ay sinikmuraan ako sa tiyan, kaya wala akong nagawa ng hatakin niya ako papunta sa van. Habang namimilipit ako sa sakit, pilit akong nagmamakaawa sa kanila na pakawalan si Chichay, pero para silang binging walang naririnig. Hanggang sa tuluyan na nga nila kaming naisakay. Isinara nila ang pintuan at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Palabasin niyo kami rito, hoy! Saan niyo ba kami dadalhin? Lola Finang, huwag na po kayong mag-abala. Hindi nila tayo pabababain. Papatayin nila tayo. Ano ka mo? Parang hindi naman tama yan. At bakit naman nila kami papatayin wala naman kaming atraso sa kanila, hindi ba? Lola, ano pong gagawin natin? Ayoko pa pong mamatay, Lola. Ay, hindi ka mamamatay, apo. Makakatakas tayo rito, huwag kang mag-alala. Huwag niyo na pong paasahin ang apo niyo, Lola Finang. Hindi na tayo makakatakas dito. At paano mo naman nasabi yan, Ekong? Dahil sa pagkakamaling ginawa namin, nandaya kami. Lintik, kung nandaya pala kayo, hindi na namin kasalanan yun. Wala kaming ginawang masama. Narinig ko kanina, galit sila sa inyong maglola dahil sa pagsusumbong niyo sa mga tao, kaya may mga nakatakas. Alam niyo po na hindi na bumalik yung ibang mga kasamahan namin kasi nagtago na sila. Tumulong lang kami, napahamak pang bigla. Diyos ko, paano ba kasama ang pandarayang ginawa ninyo? Nakapagnakaw ba kayo ng 1,000,000? Opo, inabot kami ng 1,000,000. Kaya naman pala, parang yumama kayo bigla ng pamilya mo. Diyos ko, Ekong, ano ba ginawa mo sa buhay mo? Sa kagustuhan mong yumamang kaagad, nagnakaw ka ng malaking pera at ngayon, nadamay pa kami tuloy. Bakit parang akong sinisisi mo, Lola Finang? Wala naman akong kasalanan kung bakit nadamay ka. Kayo na nga po mo ang nagbidabidang tumulong sa amin. Kung hinayaan nyo na lang kami, di ba? Siraulo ka naman pala talaga. Kung hindi namin ikaw tinulungan doon, di, namatay ka na sana ngayon, tulad ng mga kasamang tinutukoy mo. Ano pa ba? Mamamatay na rin naman ako ngayon. Na-delay lang. Ay, buisit ka! Hoy! Hoy! Pababain niyo kami rito. Wala kaming ginawa sa inyo, kaya huwag niyo kaming itamay dito. Ingay mong matanda ka. Hindi ka ba titigil sa kakadakdak dyan? Baka gusto mong barilin kita. Huwag niyo pong patayin na lola ko. Please po. Saka pa? Iyak ka ng iyak, sakit sa tenga. Gusto mo ba kayong dalawa ng lola mong patayin ko ngayon din? Huwag! Huwag! Oo na. Mananahimik na kami. Hindi na kami magsasalita. Mananahimik din naman pala kayo Kailangan pa talagang galitin niyo ako. Nanahimik nga si Chichay sa kakaiyak, pero awang-awa ako sa kanya. Nakakaawa ang apo ko dahil kinailangan niyang maranasan ang ganitong sitwasyon. Wala akong nagawa kundi ang yakapin na lang siya ng mahigpit habang nagdarasal. Hawak ko ang pendant ng kwintas kong bigay ng yumao kong asawa. Alam kong poprotektahan ako nito sa kahit na anong sitwasyon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang naging biyahe hanggang sa makarating kami sa isang malawak na manukan. Pero ang mga manok
ay yung panabong, isang game farm. Kaagad kaming pinalabas ng van. Lahat kami ay pinagtutulak palabas at binantaan na kung tatakbo o tatakas, hindi na kami bibigyan pa ng pagkakataon. Babarilin na kami kaagad. Lola, ano pong ginagawa natin dito? Ay, hindi ko rin alam, Apo. Pero sana naman hindi tayo gagawing patuka sa mga manok. Hindi po Ay, tayo anak gagawin ng patuka sa manok. Pero pwedeng gawin nila tayong taga-alaga rito ng mga manok panabong. Hoy! Teka, ikaw yung binatang tinakbuhan namin ha. Katakas ka pa sa amin. Dito ka naman pala mahuhuli. Oh, hindi naman po ako tumakas sa inyo kanina. Eh bakit ka tumakbo kung ganon? Tumakbo ako dahil hinahabol ko yung... Ay, hindi ko alam kung kailangan ko bang sabihin sa'yo to. Pero naniniwala naman po siguro kayo sa aswang, no? Aswang? At paano naman nagkaroon ng aswang sa sabungan? Mahirap po ipaliwanag, Lola. Pero napansin ko po yung suot ng kwintas. Galing po ba yan sa isang albularyo? Oo. Ano namang koneksyon nitong kwintas ko sa pinag-uusapan natin? Wag niyo pong aalisin ang kwintas na yan. Dahil yan ang magiging proteksyon nyo dito sa lugar na to. Lalo na at tama ang hinala ko. Alam mo, ang layo ng usapan natin sa mga sinasabi mo eh. Nasaan ang bayad mo sa kakanina binili mo sa amin, ha? Nasaan na? Ibigay mo. Nasa panganib na nga ho ang buhay natin, yung bayad pa rin sa kakaninang iniisip nyo. Eh, kahit na. Kakailanganin kong pera para... Akin na lahat ng mga dala nyo. Ano? Teka, bakit pati yung mga dala namin kukunin nyo? Ibibigay nyo sa akin o kakapkapan ko pa kayo? Kapkapan mo na lang ako, miss. Ibibigay ko naman sa'yo lahat. Akin ang laman ng bulsa mo. Lagay mo rito sa timba. Ang sabi mo, kakapkapan mo kami. Kapkapan mo na. Aray! Bakit mo naman ako binigwasan? Gusto mo pang chancingan kita? Kapal naman ang mukha mo. Ilagay mo na lahat dito. Baka gusto mo sapakin pa kita. Eto na. Sabi ko nga eh. Pati ba pera? Oo, akin na pati lahat ng pera ninyo. Wala kayo ititira. Paano yan? Yung bayad mo sa akin? Wala tayong magagawa, Lola. Kailangan daw ibigay lahat eh. Diyos ko, ano ba kasing gagawin nyo sa amin, ha? Malalaman nyo rin mamaya-maya. At ipapaliwanag sa inyo ng boss namin. Iha, baka pwede mo naman kaming tulungang tumakas dito. Matanda na ako. At ito nga po ko. Sobrang bata pa. Hindi ba pwedeng palagpasin nyo na lang kung ano man ang nagawa namin? Lola, ako nga po hindi makaalis sa pesteng lugar na to. Ang patakasin pa po kaya kayo? Sige ho, maiwan ko na ho kayo dyan ha, para makapagmuni-muni na po kayo. Matapang man kung magsalita ang dalagang yon, ramdam ko ang pighati sa bawat salitang sinabi niya. Mukhang kagaya namin siya. Biktima lang din siya ng mga taong nandirito. Kung sino man ang pasimuno ng kalakarang ito, karma na lang ang sisingil sa kanya balang araw. Matapos ngang kumpiskahin ang lahat ng mga dala naming gamit, kaagad itinuro sa amin ang mga gagawin. At tama nga ang kasama naming binata. Talagang ginawa kaming taga-alaga ng mga manok na panabong. Pero kami ni Chichay may karagdagang trabaho. Kami ang nakatoka sa pagluluto ng mga pagkain para sa mga trabahador. Pagkatapos nila kaming ilibot sa mga dapat trabahuhin, dinala na kami sa isang bodega kung saan may mga sapin na karton at napakaduduming unan. Lola, napakabaho naman po dito. Kaya nga, amoy koral ng baboy. Grabe, hindi man lang ba nila nililinis ang lugar na ito? Eh kung magkasakit ang mga trabahador nila. Bakit pa nila lilinisin kung sandali lang naman tayo rito? Teka nga, napapansin kong parang relax ka dyan na. Hindi kagaya namin. Parang wala lang sa'yo ang mga nangyayari. Umamin ka nga, ha? Ikaw ang boss dito, ano? Nagpapanggap ka lang na kunwaring nahuli ka rin. Mukha ba akong boss, Lola? Abay, malay ko. Minsan, kung sino pang mukhang hindi boss, siya pala ang big boss. Kita mo nga at ang dami mong nalalaman sa lugar na to. Alam mo na gagawin tayong trabahador. At ngayon naman, alam mo na hindi tayo tatagal dito. At bakit? Sa paanong paraan mo nalaman na hindi tayo tatagal? Lola, madali lang pong hulaan. Kanina narinig kong usapan nyo ng isang sabongero. Ang sabi niya, pinatay ang isa sa mga kasamahan niya noon. Ibig sabihin,
Hindi pinatatagal ang mga kinuha nilang trabahador. Pinapatay na sila kagad. Kaya hindi rin malabo na patayin nila tayo. Sige, sabihin na nating papatayin nga nila tayo. Pero bakit parang relax na relax ka pa rin dyan? Bakit parang hindi ka takot? Dahil alam ko po na hindi ako mapapasama sa mamamatay. O sa madaling sabi, walang mamamatay sa mga kasamahan natin. Kasama na ho kayo. Bakit? Manghuhula ka ba? Para mahulaan mo ang mangyayari sa hinaharap? Basta po, hindi po ako manghuhula. Alam ko lang po. Magpahinga na po kayo para may lakas po tayo bukas. Lola, hindi po ba nila tayo papakainin? Gutom na po ako eh. Ayos lang ba sa yung mauhaw? Po? Sasakin pa yung kakanin. Kaya lang wala akong tubig eh. Oy, akala ko binigay mo dun sa tomboy lahat. Hindi naman niya ako kinapkapan. Kaya hindi ko po binigay lahat. Hindi po tombo yun. Kita niyo naman ho. At nahiyang kapkapan ako. Oo nga, no. Mautak ka rin eh. Bakit hindi ko naisip yun, ano? Eto ng kakanin bata. Huwag mo na lang ubusin para hindi ka masyadong mauhaw. Salamat po, kuya. Huwag ka nang magpasalamat. Iyon naman yan eh. Hindi ko pa nga nababayaran sa lola mo. Ay, tanga! Binigay mo ba dun sa dalaga yung pera mo? Opo, binigay ko. Ay, Diyos ko, yung kakanin hindi mo ibinigay, pero yung pera ibinigay. Lola, hindi po natin magagamit ang pera dito. Magagamit natin yun kapag nakatakas tayo. Di ka rin pala nag-iisip eh. Basta Lola, magtiwala lang po kayo sa akin at makakatakas tayo rito ng matiwasay. Malaki ang duda ko kay Ray. Yon ang alam kong pangalan niya. Yun kasi ang sinabi niya sa amin. Pero sa tingin ko, alias niya lang yon. Kahit kasi madaldal at mabait siya, duda ako sa pagiging kampante niya. Parang wala siyang kinatatakutan. Bagay na talagang kaduda-duda para sa akin. Nahirapan kaming matulog sa napakabaho at maraming ipis na bodega. Halos hindi ko na maalala kung ilang oras kong inalo si Chichay para lang tumahan sa pag-iyak. Hindi masakit sa tenga ang boses niya habang umiiyak. Ang masakit ay yung panakanakang paghikbi niya, yung tipong pinipigilan niyang pag-iyak dahil ayaw niyang makabulahaw ng mga kasamahan namin. Sa tagal ng oras, hindi na namin namalayang umaga na pala. Kung hindi pa kinalampag ang gate ng bodega, hindi pa kami magigising. Hoy! Gumising na kayo dyan. Gising na! Hindi kayo pwedeng tanghaliin, oh. Pakakainin niyo pa yung mga manok. Apo ko, Chichay, gumising ka na dyan at kailangan na raw nating kumilos. Lola, inaantok pa po ako. Sige na, Apo. Kailangan nating sumunod sa kanila. Hoy, ano ba? Hindi pa ba kayo magsisikilos? Kayo maglola. Mauna kayo dahil kayo magluluto ng almusal para sa mga nandito. Kung hindi kayo magluluto, hindi kayo makakakain. Oo na. Pasensya na at bata lang ang apo ko. Nahihirapan pa siyang bumangon lalo na't nahihirapan din kaming makatulog kagabi eh. Kung bakit ba naman kasi ang baho rito at wala man lang maayos na higaan. Nagre-reklamo ba kayo? Ay nako, hindi kami nagre-reklamo. Bilisan nyo na dyan. Napakarami nyo pang satsat eh. Eto na nga. Chichay, halika na. At baka bumuga pa ng apoy yung tomboy na yan. Opo, eto na po. Halika kayo. Sumama kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo kung saan kayo magluluto. Sige. Siya nga pala. Meron bang paliguan dito? Pwede bang maligo na muna kami kasi ang bantot na namin eh. Hindi rin ako sanay na kumikilos na hindi pa naliligo. Nako, masanay ka na. Mamaya pa kayo pwedeng maligo pagkatapos ng gawain. Ganito ba talaga rito? Mabutit na titiis yung baho ng lugar na ito. Mabaho nga, pero wala na kaming pakialam dyan. Bakit wala kayong pakialam? Gagawin nyo kaming trabahador dito, kaya dapat na malinis at komportable ang tulugan. Hindi ba kayo naaawa sa amin? Sobrang baho, magkakasakit kami ron. Lola, hindi naman kayo magtatagal dito. Talaga? Kung ganun, pauuwiin nyo rin kami agad. Huwag na kayo umasa. Teka, nandito na tayo sa may kusina. Nandyan na rin ang lahat ng mga rekadong lulutuin mo. Magluto ka ng kanin at ng nilagang buto-buto. Kailangan nyo ng lakas sa araw-araw kaya dapat nasarapan mo, ha? Aba, parang ang sosyal naman ng buto-buto para sa mga trabahador na kagaya namin.
May reklamo ka po ba? Wala. Siyempre, wala. Masarap nga ito. O siya, sige. Hayaan mo na kami rito. Kayang-kaya na naming magluto. O sige, maiwan ko na kayo dyan. Babalik ako dito sa loob ng 1 oras ha, dapat luto na yan. Pero buto-buto ito. Wala akong pake. Dapat 1 oras lang yung lulutuin. Sige. Bahala na. Sige, alis na ako. Lola, hindi po ba kaya totoo ang mga sinabi ni Kuya Ray? Na hindi po pagtatagal, papatayin din nila tayo kaagad? Naku, Apo. Yan nga rin talagang iniisip ko. Nagkatotoo ng sinabi ni Ray kahapon. Kaya hindi imposibleng mangyari ulit. Lola, ayoko pa pong mamatay. Hayaan mo, Apo. Hindi ako makakapayag na mamatay tayo rito. Gagawa tayo ng paraan para makatakas sa kahit na anong paraan. Pero sa ngayon, pilitin na muna nating mag-survive. Mahirap tong gagawin natin. Kailangan nating magluto ng nilagang buto-buto sa loob lang ng 1 oras. Pwede po ba ako makatulong sa inyo, Lola? Abay, syempre naman. Eto, tulungan mo akong magbalat ng mga rekado. Kailangan nating magpabango sa kanila. Ano pong pagpapabango? Ang baho-baho nga po natin. Kailangan nating magpakitang gilas tayo para hindi nila tayo patayin. Ganon. Sige po, Lola. Galingan po natin. Sa sumunod na mga araw, naging maayos naman ang pagtatrabaho namin. Katakataka na hindi kami tinatrato ng masama. Ang pagkain na pinaluluto sa akin ay mga pagkaing masusustansya na para bang ayaw nila kaming magutom o manghina. 1 linggong maayos ang kalagayan namin. Puwera na lang talaga sa bodega kung saan natutulog kami dahil grabe talaga ang alingasaw ng lugar na yon. Sinubukan kong maglinis doon pero hindi talaga nawawala ang masangsang na amoy kaya pinabayaan ko na lang. Hanggang sa isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, pinatawag kaming lahat sa labas ng bodega. Magsilabas na kayo dyan! May kailangan na pag-usapan! Nako, ano kaya yun? Kinakabahan talaga ako kapag may ganyang biglang pag-uusapan eh. Mukhang eto na po ata ang oras. Anong oras ang pinagsasasabi mo? Diyos ko, Ray! Mas lalo akong kinakabahan sa iyo eh. Basta po, tara na po sa labas. Teka, halika na, Chichay. Kumpleto na bang lahat? Sa 2, 3, 4... bali 15 kayong lahat, ano? May 3 makakauwi na mamaya. Wow! Makakauwi raw! Kami po ni Lola! Gusto po naming umuwi! Oo nga, Iha. Unahin niyo na kaming pauwiin. Nahihirapan na kami ng apo ko. Nagkakasakit na siya rito dahil sa amoy ng bodega. Lola, wag po kayong manguna dyan. Hindi po totoong pauuwiin tayo. Pero saan pupunta kung ganon? Huwag na muna kayo mag-usap-usap dyan at kinakausap ko pa kayo. Mamaya na kayo magchismisan. Ikaw, Ray, palagi mong sinasama sa mga kalokohan si Lola Vinang. Baka gusto mong unahin kitang pauwiin. Sige ba? Pauwiin mo na ako para mabawasan na yung init ng ulo mo. O siya, sige, umuwi ka na. Kasama ikaw, tsaka ikaw. Ako? Pauuwiin niyo na ako? Naku, maraming salamat. Iha, baka pwede namang isama mo na kami sa pauuwiin. Sa aming lahat dito, kami na nga po kung pinakawalang kasalanan. Wala na magluluto dito kung pauuwiin ka agad. Huli kayong uuwi ng apo mo. Ano? Diyos ko naman, huwag naman kayong ganyan. Maawa naman kayo sa matanda. Pakiusap po. Kahit na, hindi na ako. Kahit na yung apo ko na lang. Isama niyo na siya sa pag-uwi. Kong, isama mo ang apo ko. Kulit mo talaga matanda ka, no? O siya, sige na. Napakatigas ng ulo mo. Ikaw, sa susunod ka na umuwi, ha? Unahin na natin tong bata mo. Naku, maraming salamat, Ruby. Maraming salamat talaga. Mamaya na kayo pa uuwiin. Kaya maligo na kayong 3. Paliguan mo ng mabuti ang apo mo. Oo, syempre uuwi na siya eh. Basta siguruhin niyo lang na makakauwi siya ng ligtas ha. Pagbalik ko dapat maayos ng lahat ha. Maraming salamat talaga. Lola, hindi dapat kayo magpasalamat. Hindi pa uuwiin si Chichay. Di ba sabi ko po sa inyo, pinapatay ang mga tao rito. At gaano ka kasigurado ha? Malay natin, pauwiin nga talaga. Ay, kung hindi niyo binida si Chichay, makakauwi kayo ng matiwasay. Ay, talaga naman.
Bakit ba parang problemadong problemado ka? Wala pa nga eh. Niisip mo na kaagad na papatayin kayo. Hindi nga kasi kami pa uuwiin, Lola Pinang. Ipapakain nila kami sa mga nakakatakot na nilalang. Anong pinagsasasabi mo? Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Isa ho akong manunugis at ng sindikatong ito, matagal ko na ho silang minamanmanan kaya alam ko kung anong karakas nila. May alaga silang mga sigbin na pumoprotekta sa mga kahayupan nila. Sigbin? Hindi ba yan yung aswang na pampaswerte? Na kapag inalagaan daw ay yayaman na kung sino mang nag-aalaga? Opo. At ngayong gabi ang unang beses na magpapakain sila ng tao sa batch natin. Kabado ako sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga tao dahil yon ang habilin sa akin palagi ng yumao kong asawa. Pero sa pagkakataong ito, para bang gusto kong maniwala na kay Ray. Alam kong totoo ang mga manunugis at ang mga aswang dahil ilang beses nang pinatawag ang asawa ko para kumalaban ng mga aswang. Pero sa kabila ng lahat ng mga sinabi niya, umasa pa rin ako na sana mali ang lahat ng yun. Na sana pauuwiin na talaga sila. Ayan, mabango na ang apo ko. Mabuti na lang at binigyan tayo ng sabon kaya kahit papaano. Mabango ka na. Lola, hindi po ba talaga kayo pwedeng sumama sa akin? Hindi po ba pwedeng makiusap? Pasensya ka na apo ha. Nakita mo naman kanina kung paano ako nakiusap pero hindi ako pinagbigyan eh. Pero paano po ako makakauwi, Lola? Pasasamahan na lang kita kay Kuya Ray mo ha. Wala akong tiwala kay Ekong eh. Promise po, susunod kayo sa akin ha. Sigurado akong pauuwiin din ako. Huwag kang mag-alala ha. Opo, Lola. Asya nga pala, eto. Isuot mo itong kwintas na ito. Sa'yo na ito bilang proteksyon. Pero, bigay po sa'yo yan ni Lolo. Bigay sa akin yan, kaya pwede kong gawin ang kung ano man ang gusto kong gawin. Sige po, Lola. Mag-iingat ka ha. Sumunod ka lang palagi kay Ray. Kayo din po. Mag-ingat din po kayo, Lola ko. Tinatawag na kami sa labas, Lola Pinang. Oo, sige. Mag-ingat kayo ha. O siya, ikaw na munang bahala sa apo ko. Ako na pong bahala sa kanya. Mag-ingat kayo rito. At sana sundin niyo po ang napag-usapan natin. Malalaman natin yan mamaya. Sinamahan ko sila sa paglabas sa bodega. Akala ko ay simple lang ang mangyayari. Lalabas kami at ihahatid sila Ray, Chichay at Ekong sa kung nasaan ang mga aswang. Pero iba ang bumungad sa amin. Namilog ang mga mata ko nang makita ang isang pamilyar na mukha. Kilala ko ang matandang lalaking yon kahit pa siguradong hindi niya ako makikilala. Siya ang dating gobernador sa bayan namin at kilala rin siya bilang negosyante. Sila na bang mga pauwin? Opo, Gob. Ito po sina Ray, Ekong, tsaka si Chichay. Hindi mo na kailangang banggitin lahat ng pangalan nila. At hindi ko naman na matatandaan mga yan. At saka, wala rin akong pake. Sensya na ho, Gob. Akala ko po, kailangan yung malaman ng mga pangalan nila eh. Teka, halika nga at lumapit ka rito sa akin. Bakit po, Gov? May ibubulong ako sa iyo. Sige ho. Ano po ba yun? Chichay, ano raw yung kwintas mo? Po? Ito pong kwintas ko? Bakit po? Alisin mo raw yan. Pero, bigay po ito ng lola ko eh. Hindi ka makakauwi hanggat hindi mo inaalis ang kwintas na yan. Ay, teka lang, Ruby. Wala naman sa usapan na hindi pwedeng magdala ng gamit, hindi ba? Kwintas lang naman yan. Ano kinalaman niya sa pag-uwi ng bata? Alisin yung kwintas na to, hindi siya makakauwi. Teka lang naman. Kwintas lang naman yan eh. Bakit pinapatanggal? Basta, akin na yan. Ay, hindi pwede. Bigay sa akin ng asawa ko yan. Hindi ako makakapayag na kukunin yung pinakamahalagang bagay na bigay sa akin ng asawa ko. At ba't tigas ng ulo mo? Ha, Lola? Akin na nga ho sabi. Aray ko. Ano ba? Bakit mo tinulak yung matanda? Wala ka namang puso. Iyang kulit eh. Sinabi ng ibigay na lang. Parang mas mahalaga pa sa kanya yung kwintas kaysa sa kaligtasan ng apo niya. Kahit na.
Hindi tama na itulak mo siya. Akin ang kwintas na yan, Ruby. Pakiusap, yan na lang ang alaala ng asawa ko sa akin. Hayaan mo na yan, Lola Finang. Gusto ko lang umuwi. Bakit ba ang kulit nyo? Huwag nyo na pauwiin ng mga makukulit na yan. Mga buwisit. Tara na, saan ba sasakay pa uwi? Tara na, sumama na kayong dalawa. Ikaw, Chichay, maiwan ka. Hindi ka raw muna pa uuwiin. Magsama kayo ng lola mo. Hindi nyo naman pala pauuwiin ang apo ko. Bakit hindi nyo nalang ibalik ang kwintas ko? Walang ibabalik sa'yo. Hindi pwede. Ibalik nyo. Lola Finang, Lola, huminahon po kayo at baka mapano kayo. At paano ako hihinahon sa ganitong sitwasyon, ha? May ibubulong po ako sa inyo. Importante po ito na malaman nyo at mapakinggan ng maigi. Kaya please po, kumalma po muna kayo. Kahit nanginginig na ako sa galit, pinilit kong pakinggan ang lahat ng mga sinabi ni Ray. Ibinulong niya sa akin na siya raw ang babawi ng kwintas. Nagagawa siya ng paraan para makuha niya ito sa kahit ano pang mangyari. Kumapit na lang ako sa pangako niya at hinayaan silang umalis na. Habang si Chichay ay nagmamadaling yumakap sa akin habang umiiyak. Lola, sorry po. Apo ko, bakit ka naman nanghihingi ng pasensya sa akin? Sorry dahil sa akin, kinuha nila yung kwintas na binigay sa'yo na lolo. Naku, Apo, huwag mong masyadong intindihin yun. Ang importante, hindi ka nila sinaktan, di ba? Kahit na po. At saka, baka hindi na po tayo makaalis dito. At bakit mo naman naisip yan? Makakaalis tayo dito. Magtiwala ka lang, ha? Paano po kung hindi? Paano kung habang buhay na tayo rito? Po, habang may buhay, may pag-asa. Kaya maniwala ka, hindi man tayo makaalis sa ngayon. Sigurado ako magkakaroon ng pagkakataon. Sige na, magpahinga ka na. Mahiga ka na at ipatong mo yung ulo mo sa hita ko. Kakantahan na lang kita ng paborito mo. Sige po, lola ko. Nanginginig man ang boses ko dahil sa sakit na nararanasan namin ngayon, pinilit kong kumanta. Pinilit kong tatagan ang sarili ko habang dahan-dahan kong sinusuklay ang buhok ni Chichay gamit ang mga daliri ko. Hanggang sa nakatulog na nga siya ng tuluyan. Naghintay ako ng tamang oras na sinabi ni Ray. Yon ay ayon sa plano naming dalawa. Hindi ako natulog. Naghintay ako hanggang sa makatulog na ang lahat. At nang dumating na ang oras, nag-abang ako sa gate ng bodega at sumilip sa siwang. Hindi naman ako makakalabas doon dahil nakalak yon. Pero yun kasi ang sinabi ni Ray. Ilang saglit pa, narinig kong sumisigaw si Ekong, humihingi ng tulong. Kumunot ang noo ko lalo na nang makita ko siyang tumatakbo palayo. Pero ang mas kinatakot ko ay nang biglang may humabol sa kanya. Isang malaki at nakakatakot na nilalang. At ang mas nakakahindik pa ay ang umaalingasaw nitong amoy. Napakabaho. Amoy nabubulok na bangkay. Habang patuloy na tumatakbo si Ekong sa kung saan saang direksyon, hindi niya inaasahan na isa pang aswang ang naghihintay sa kanya. At nang sasakmalin na sana siya ng aswang, may biglang nagtakip sa mga mata ko. Lola, huwag po kayo maingay. Ruby, Aalisin ko po yung takip sa mga mata nyo. Basta't humarap na muna kayo sa akin, ha? sige. Haharap na ako sa iyo. Tanggalin mo na lang ang takip sa mga mata ko. Lola, pakinig kang maigi sa akin. At bakit ako makikinig sa iyo kung kinuha mo ang kwintas ko kanina? Itinulak mo pa nga ako. Pasensya na ho kayo sa nagawa ko kanina at sa mga nagawa ko pong masasama sa inyo. Sadyang kinailangan ko lang po talaga magpanggap sa harap ng boss para mapaniwala siyang talagang kakampi niya ako. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat ng pangapi mo sa amin, hindi ka pala niya kakampi. Magkasama po kami ni Ray. Isa rin po akong manunugis ng aswang. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Inis na inis pa naman ako sa'yo. Mas naging maayos naman po, di ba? Kung sinabi ko po sa inyo kaagad na kasama ko si Ray, hindi po tayo makakaakto ng maayos sa harap ng boss. Sa bagay, tama ka. Pero nakakainis ka pa rin. Ay nako, ang sarap mong sabunutan. Sa susunod yun na lang po ako sa bunutan, Lola, kapag nakatakas na tayo rito.
Ay talagang masasabunutan kita. Lintik lang ang walang ganti. Teka, si Ray nga pala, nasaan siya? Gumagawa na po siya ng paraan para mapatay yung mga aswang. Ano? Bakit uunahin pa niyang pagpatay sa mga aswang kesang mapatakas tayo rito? Ang nagbibigay ng lakas tsaka yaman kay Gov, yung mga sigbin. Sa oras na mapatay namin ang mga alaga niyang pumuprotekta sa kanya, mawawalan na siya ng proteksyon at tuluyan na siyang babagsak. Eh anong gagawin natin ngayon? Lola, magtapat po muna kayo sa akin. At ano namang ipagtatapat ko sa'yo? Yung kwintas na kinuha ko po sa inyo, sa asawa niyo po ba talaga nang galing yun? Abay, magagalit ba ako kung hindi sa asawa ko galing? Eh, kung ganun ho, mukhang may nakaraan ng asawa mo, tsaka si Gov Simon. Ano ka mo? May relasyon sila noon? O ano ka? Hindi bakla ang asawa ko? Lola naman, hinaan niyo naman pong boses niyo. Hindi po nakaraan sa ganyang paraan. Para bang may naging koneksyon sila. Nung makuha niya kasi yung kwintas, galit na galit siya eh. Sinunog niya rin yun. Abay, ay Diyos ko, bakit niya naman ginawa yun? Sinunog niya po habang sinasabing, hanggang ngayon, talagang sinusundan mo pa rin ako. Kung ganon, ang gobernador na yun, siya ang huling nakalaban ng asawa ko. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Ang asawa ko, yumao siya ng dahil sa pagiging albularyo. May isa siyang misyon na talagang ilang taon niyang pinaglaanan ng oras. Hindi niya masyadong dinetalya sa akin pero alam ko na may sangkot na malaking tao sa misyon niya. Basta ang sabi niya lang, may mga aswang na tao mismo ang pumoprotekta. Diyos ko, kung ganun, hindi nagkataon lang na nadala ko kayo rito. Kaya pala sa tinami-dami ng taong makakarating sa lugar na to, kayo pa po talaga. Ito po ang misyon niyo, Lola. Oh, ba't nagkaroon ako bigla ng misyon? Eh kung hindi po natapos ng asawa niyo, baka kayo po ang kailangan tumapos. Nako, wala akong kasanayan tungkol sa pagiging albularyo. Hindi ko masyadong inintindi yung mga pinagagagawa ng asawa ko noon. Kaya paano ako ang tatapos? Kung hindi man po kayong tatapos, eh sino po? Isipin niyo na lang po, bakit po kayo nakarating dito kasama ng apo niyo? Dahil dinampot kami ng sindikato. Lola naman, dahil po sa tadhana. Ano? Tadhana na akong tumapos sa aswang na yon. Anong magagawa ng isang matandang kagaya ko? Eh, hindi po natin alam. Pero baka po makatulong kayo sa ibang paraan. Anong paraan? Tulungan niyo po kami itakas yung mga kinulong nila dito. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng isang gabi dahil sa natuklasan ni Boss tungkol sa'yo at sa kwintas. Pero paano natin gagawin yun? Maraming mga nakapaligid na bantay sa lugar na ito. Lola, opo. At may mga bantay pero hindi ibig sabihin na talagang nagbabantay sila. Ang ibig mong sabihin, natutulog ang mga bantay? Tara na ho, Lola. Binigyan ko sila ng kape na may halong pampatulog kaya malaya tayong makakatakas ngayon. Wala tayong kailangan ipag-alala. Pero paano yung mga sigbin sa labas? Nakawala sila, hindi ba? Sige ho, Lola. Tumingin na po ulit kayo sa mga siwang para makita niyo po. Tulad ng sinabi ni Ruby, kaagad akong sumilip sa siwang ng gate. Nakita ko ron si Ray habang pinaghahahampas ng buntot pagi ang mga sigbin na kalaban niya. Ang astig niyang tingnan habang lumalaban sa mga aswang. Akala ko'y lolo-loko lang siya pero may binatbat din pala. Nang mapatay na ni Ray ang dalawang sigbin, tumingin siya sa direksyon namin at saka tumango. Tila ba sinesenyasan kami. Yun ang pagkakataon na inaya ako ni Ruby na gisingin ang mga nasa loob ng bodega para isa-isa silang patakasin. Tahimik ang lahat sa pagtakas, takot na may makahuli, hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalabas sa gaming farm. Lola Finang, tara na po. Ihatid ko na po kayo sa sasakyan pa uwi sa inyo. Ha? Akala ko ba kasama ako sa tatapos ng labang ito? Basta po, tara na. Ayun po yung sasakyan, tara ho. Teka lang. Chichay, apo ko, mag-iingat ka ha. Pagdating mo sa atin, manatili ka na muna kina Ekong ha. Wala akong tiwala sa kanya pero sa pagkakataong ito, wala akong magagawa kundi ang pagkatiwalaan siya. Lola, hindi po ba kayo sasama sa akin? Lola Finang, sumama na po kayo kay Chichay. Hindi po pwedeng sumama kayo sa amin. Ang lalaking yon, siya ang pumatay sa asawa ko.
Ilang taon na akong nagdurusa ng dahil sa pagkawala niya. Kaya gusto kong tumulong sa misyong ito. Ano po? Teka lang po. Si Lolo Taso po bang asawa niyo? Paano mo siyang nakilala? Siya po yung kaibigan ng lolo ni Ray, si Lolo Ramon. Ano ka mo? Teka lang, nasa na si Ramon? Siya nga ang kaibigan ng asawa ko na isa ring manunugis ng aswang. Patay na ho siya nung nakaraang taon lang. Pero itong kasong ito rin yung huling misyon niya bago po siya namatay. Ito po yung sinasabi niyang dahilan kung bakit namatay ang matahalik niyang kaibigan eh. Ito nga ho, at naipamana na sa amin ang misyon na to pero hindi pa rin natatapos. Diyos ko, pero bakit hindi ko alam? Bakit bigla na lang naglaho si Ramon nung mamatay din ang asawa ko? Dahil ayaw niyang ipaalam tulad po ng gusto ng asawa niyo. Ayaw niyang masangkot kayo sa gulong to pero talagang tadhana po na pati kayo ay madamay dito. Kaya nga dapat isama niyo ako dyan sa laban na yan. Kailangan kasama ako rito. Kung siya ang tumapos sa buhay ng asawa ko, dapat ako rin ang tumapos sa buhay niya. Pero Lola Finang, kayo na pong nagsabi, wala kayong kasanayan sa pagiging albularyo tsaka matanda na ho kayo. Oo, wala nga ako ng mga yan. Pero meron akong determinasyon. Meron akong galit para tapusin ang problemang ito. Napakatagal na, pero hindi matapos-tapos. Naniniwala ako na ngayong gabi, ang huling kasiyahan ng gobernador. Walang nagawa si Ruby kundi ang sundin na ang gusto ko. Alam kong makulit ako, pero hindi talaga ako magpapatinag. Kaya nang masiguro kong ayos na si Chichay sa loob ng truck kasama si Ekong na napilitan lang na magbantay sa kanya, kaagad na kaming bumalik sa game farm. Binigyan ako ni Ruby ng buntot pagi at iba pang mga pangontra kahit na alam kong labag sa loob niya. Pero ang lahat ng binuo kong tapang ay nawala. Nang pagbalik namin ay hawak na si Ray ng mga naglalakihang lalaki. Pilit siyang kumakawala sa mga ito pero hindi niya kinakaya. Hindi nga ako nagkamali. Ikaw ang asawa ni Taso. Ang tumapos sa isang baryong alaga akong sigbin. Tapos ngayon, iilan na nga lang ang natitira sa mga alaga ko. Gusto niyo pang ubusin? Bakit ba mga pakialamero kayo? Alam mo, kung hindi ka naman basta-bastang langunguha ng mga inosenteng tao, hindi ka naman pakikialaman eh. Dapat nagsama na lang kayo ng mga alaga mong sigbin. Mga tao ang pagkain ng mga alaga ko. Mga taong walang kwenta. Hindi naman ako magdadala rito ng mga inosente lang. Ang kinukuha ko, yung mga sugarol na pabigat sa mga pamilya nila. Hindi ko naman kasalanan na nangutang sila ng malaki para lang makapagsugal ng makapagsugal. Hindi ko rin kasalanan na nandaraya sila para lang manalo. Pero hindi mo dapat sila binabawian ng buhay. Kahit na ano pang pagkakasala nila, hindi nila dapat maranasan ang kamatayan sa tiyan ng mga aswang. Wala na akong pakialam sa lahat ng sasabihin mo, tanda. Kunin yan at siguruhin ipaubos sa mga alaga akong aswang. Hindi! Hindi nyo kami Lola Finang! Huwag niyo siyang sasaktan! Wala akong nagawa ng sikmuraan ako ng isa sa mga tauhan niya. Sobrang sakit. Halos hindi ako makahinga. Hindi nga pala uubra ang mga buntot pagi na hawak namin dahil mga tao sila. Kaya wala kaming nagawa ng kaladkarin nila kami papunta sa isang malaking kulungan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pilit akong kumakawala sa pagkakahawak nila. Pero dahil malakas nga sila, ang tanging nagawa ko lang ay ang hawakan ng maigi ang buntot pagi para kung sakaling ipasok man nila kami sa kulungan ng mga sigbin, may magagamit akong panlaban. Nagmamadali nilang binuksan ang nakalak na gate kasunod ng marahas na pagtulak nila sa amin sa loob. Ilang segundo kaming natulala habang nakatingin sa tahimik at walang lamang kulungan. Nasaan ang mga sigbin? Shh! Teka lang po. Lola, pakiramdaman po muna natin sila. Anong ibig mong sabihin? Ang mga sigbin po, nandito lang sila. Hindi lang natin sila nakikita. Lola, dito po kayo sa likod ko magtago. Kami na pong bahala. Ano? Pero... Hindi na ako nakasagot pa nang bigla akong kabigin ni Ruby papunta sa likuran niya dahil biglang may lumitaw na sigbin sa harapan namin. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Ruby at Ray.
Nagawa nilang salagin ang pag-atake nito. Gamit ang buntot pagi, hinampas ni Ruby ang sigbin, habang si Ray naman ay hinagisan ito ng pinulbos na bawang na agad kumalat sa paligid. Halos mapaubo ako sa amoy noon, pero naging epektibo naman dahil kaagad na umusok ang balat ng sigbin na tila ba nasusunog. Ilang saglit pa ay lumitaw na ang mga mata ng parabang mga sigbin, kasunod ng nakakatakot na pag-ungol nila. Mapaging langit, napakarami pala nila. Opo, Lola. Kaya kailangan natin silang patayin lahat. Kasama ba sa plano niyong dali nila tayo rito? Kanina ko lang po naisip. Ano? Hindi mo man lang ako sinabihan? Wala nang panahon para sabihin pa po sa'yo. Kaya naisip kong magpahuli dahil pa isa-isang sigbin lang ang pinalalabas nila. Mas madali kung lahat mapatay natin kagad para walang matira pa kay Governor. Tatanga-tanga din naman pala talaga yung si Gov Simon. Tanga po talaga. Mukha lang siyang pera pero walang utak. Teka, Ruby, sa likod mo! Ano? Saan? Ako nang bahala. Walang iya kayong mga aswang kayo. Aba, ginagalingan niyo po ah. Kailangan kong galingan dahil para to sa hustisya ng mga taong pinatay at kinain nila. Nahihirapan man dahil sa totoo lang, sumasakit na ang mga tuhod ko. Talagang pinilit kong lumaban din sa mga sigbin. Mas maraming napatay sina Ray at Ruby, habang ako ay umaalalay lang sa kanila. Tinutuluyan ko ang mga nanghihinang aswang. Tila walang katapusan ang labanang ito, pero habang parang paulit-ulit at napakahirap, nagdarasal ako sa isip ko. Nagdarasal ako na sana tulungan ako ng yumao kong asawa, na kahit pa wala na ang kwintas na ibinigay niya sa akin, siya pa rin ang magiging lakas ko. Habang tumatagal, unti-unti akong napapagod. Kaya naman, nang may umataking isang sigbin, nadulas ako at napaupo sa sahig na naging dahilan para sunggaban ako nito. Nanginginig ang mga braso ko habang pinipigilan ko siyang makagat ang aking balat. Tulong! Ruby! Ray! Lola Pinang! Diyos ko po! Konti na lang ang mga aswang, Ruby. Ako nang bahala rito. Tulungan mo na si Lola Pinang. O sige, ako na bahala. Tatagan niyo lang ang sarili niyo, Lola Pinang. Malalagpasan din natin to. Pilit kong nilabanan ng sigbin, pero nagawa niya pa ring masugatan ang kamay ko. Mabuti na lang at nakarating agad si Ruby at sinakal niya sa leeg ng sigbin ang buntot pagi, kaya madali itong umusok kasunod ng unti-unti nitong panghihina at pagkamatay. At saka ako sinubukang itayo ni Ruby. Lola Pinang, wag na po kayong lumaban. Dito po tayo sa gilid. Kaya na ni Reyna, tapusin silang lahat. Ruby, pagod na pagod ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, hindi nyo kailangan sumama sa amin eh. Pero alam mo, napagod man ako. Masaya akong napagod dahil kahit papano, nakatulong ako sa pagbawas ng mga aswang na matagal nang gustong-gustong mapatay ng asawa ko. Sigurado po ako na proud sa inyo si Lolo Tasyo. Kung proud siya sa akin, dapat magpakita man lang siya sa akin. Multuhin niya ako o kaya dalawin sa panaginip. Baka naman po matakot kayo kapag nagmulto siya sa inyo, di ba? Kahit maging zombie pa siya o halimaw, hindi ako matatakot sa kanya. Mamaya ng kwentuhan dyan, Ruby. Lola Pinang, kailangan na nating umalis. Oh, saan na tayo pupunta? Pupuntahan na ba natin si Gobernador? Pupuntahan namin ang bahay niya pero hindi na po namin kayo isasama. Lalo na po sa sitwasyon niyo ngayon. May natitira pa siyang alagang aswang sa bahay niya at yun ang papatayin namin. Mga aswang lang ang papatayin mo. Hindi niyo papatayin si Simon. Lola Pinang, mga aswang lang ang pinapatay namin. Tao siya, kaya hindi namin siya papatayin. Pero dapat patayin siya sa lahat ng mga masasamang ginawa niya, hindi ba? Lola Pinang, naiintindihan ko po ang galit niyo. Pero Diyos lang ang pwedeng bumawi ng buhay ng tao. At saka, kung mamamatay siya, hindi po ba parang napakadali lang nun? Di ba mas maganda sana kung mas maghirap pa siya sa loob ng kulungan? Imposibleng makulong ang isang korap na gaya ni Gobernador Simon. Napakarami na niyang perang nakulimbat at pwedeng bayaran na lang niya kung sino mang humadlang sa dahan niya. Ang mga sigbi ng panakot niya, kaya hindi siya nahuhuli at nakukulong. Sigurado ba kayong may papakulong niyang gobernador na yon? Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Kung ganon, sige. Hahayaan ko na kayo ang tumapos nito
Basta, ipangako nyo lang sa akin ha, na makakabalik kayo ng ligtas. Pumunta kayo sa bahay ko pagkatapos ng laban nyo na ito at ipagluluto ko kayo ng masarap na kakanin. Pangako ho yan, Lola Pinang. Huwag po kayo mag-alala. Gustong-gusto ko hong matikman ng kakanin na gawa nyo. Gustuhin ko mang tumulong sa kanilang dalawa ni Ruby. Hindi na talaga kakayanin ng aking katawan. Inamin ko na sa sarili kong matanda na ako at siguradong mahihirapan ako kung pipilitin kong tumulong pa sa kanila. Isa pa, kailangang umuwi akong ligtas. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin kay Chichay na naghihintay sa akin. Malakas naman pala sina Ray at Ruby. Nagawa nilang labanan ng mga lalaking malalaki ang katawan na siyang dumakip sa amin kanina. Mahuhusay nga talaga silang lumaban, hindi lang nila ipinakita agad. Pagkatapos naming makalabas sa farm, kaagad nila akong binigyan ng pera at binigyan ng direksyon para makauwi na ako sa bahay namin. Matagal ang naging biyahe, pero pasasaan pa at nakauwi na rin ako. Apo ko, Apo, gumising ka na. Kailangan na nating umuwi. Lola. Lola ko? Ha? Lola! Nakauwi po kayo! Abay, siyempre naman ano. Ano bang pinangako ko sa'yo? Nababalikan kita, hindi ba? Buong gabi po ako hindi makatulog ng maayos, Lola. Akala ko po talaga hindi kayo makakabalik. Mabuti na lang at matyaga ang asawa ko, Lola Finang. Kinausap at kinuwentuhan niya si Chichay para lang makatulog. Hindi ko alam na magaling palang magkwento at mangaliw ng bata ang asawa ko. Kung hindi dahil kay Chichay, hindi ko pa malalaman. Talaga? Maraming salamat din, Ekong. Sobrang pag-aalala ko. Akala ko pinabayaan mo na nga po ko. Hindi ko magagawa yun, no? Bata yan, hindi ko yan kayang pabayaan. Ay sus, parang kagabi lang nagagalit ka pa kasi ang daldal namin at gusto mo nang umuwi. Pasensya na ho, Lola Pinang. Sobrang natakot lang ho talaga ako. Akala ko hindi na ako pa uuwiin. Ay, hayaan na natin ang tungkol dyan. Ang importante, pare-pareho tayong ligtas. At isa pa, magdala ka na sa mga nangyaring ito. Wag na wag ka nang magsusugal ulit, ha? Lola Pinang, paano pa ako magsusugal nito? Pagkatapos nung nangyari sa akin, muntik na ako mamatay. Naku, noong nakaraan nga alam mo nang pinatay ang kaibigan mong sabongero pero umulit ka pa rin. Iba naman ho yun. Bali-balita lang naman ng pagkamatay niya. Pero yung naranasan at nakita ko, ibang level na takot. Kaya hindi na po talaga ako uulit. Gusto kong bumawi sa asawa ko. Gusto ko pang mabuhay para sa pamilya ko. Yan, magkaroon ka ng pangarap sa buhay para naman manghinayang ka sa perang nilalabas mo sa tuwing nagsasabong ka. Ngayon ko nga po na-realize yung ginastos kong pera sa pagsusugal eh. Sayang. Pero siguro kailangan mo talaga magkamali bago ka matuto sa buhay. Tama ka dyan, Eko. Siya nga po pala, Lola Pinang. Total mukhang ayaw nyo naman po talaga sa sabong o kahit na anong sugal. Ibig po bang sabihin yan, hindi na kayo magtitinda ng kakanin sa sabungan? Abay, siyempre, magtitinda pa rin. Hindi nila ako mapipigilan sa pagtitinda ng kakanin matapos ang lahat ng nangyari, no? Paano kung bumalik yung mga nangunguha ng tao para ipakain sa mga aswang? Sigurado akong hindi na babalik ang mga yon. Ay, oo nga pala. Natalo nyo na ba kagabi? Di ba nagpaiwan ho kayo dahil gusto nyo sumali sa pagpatay sa mga aswang? Natalo nyo po ba sila lahat? Marami kaming napatay na aswang. Ang totoo nga niyan sobrang sakit talaga ng katawan ko dahil sa pakikipaglaban ko sa kanila. Pero hindi pa ako sigurado kung napatay ba ni na Ray at Ruby ang lahat. Ay, sana lang talaga at natalo nila. Sana hindi mauwi sa disgrasya ang lahat ng paghihirap naming kagabi. Sana makamit ng hustisya. Sana nga ho, Lolo Finang. Ilang araw ang matuling lumipas pero wala akong naging balita tungkol kay Ruby at kay Ray. Pero wala rin namang naging balita tungkol kay Gobernador Simon, kaya nakakaramdam ako ng matinding kaba. Naisip ko na baka hindi nagtagumpay ang dalawa sa pagpatay sa mga aswang na nasa loob ng bahay ng gobernador. Pero ang lahat ng kabang nararamdaman ko ay napawi ng isang balita ang dumating sa akin isang hapon habang abala ko sa paghahalo ng ube halaya.
Lola! Lola! Oh, ano yon, Chichay? Lola, may narinig po akong balita galing kay Mang Ekong. Sabihin ko na po sa inyo. Oh, ano raw ang sabi niya? Ang sabi po, nakulong si Governor Simon. Ha? Talaga? Nakulong na? Sa anong sala daw? Dahil daw po sa mga nakitang buto ng tao sa game farm at sa mismong bahay niya. May mga nakita rin daw pong korupsyon kasi ang dami raw pong nakitang mamahaling kotse sa garahe niya. Si Governor Simon po yung nagpadukot sa atin, di ba? Ibig po bang mga sabihin wala nang mga aswang? Ibig po bang sabihin natalo ni na Kuya Ray at Ate Ruby ang mga sigbin? Naku, mukhang natalo nga talaga nila po. Ay, Diyos ko, maraming salamat po at sa wakas nawakasan na rin ang paghahari ng demonyong yon. Pero Lola, nasan po kaya sina Kuya Ray at Ate Ruby? Naku po, yun lang ang hindi ko alam. Sana ayos lang silang dalawa, no? Teka, may kumakatok ka po. Pagbuksan mo na muna. Sige ho, Lola. Teka lang po. Apo, sino raw yan? Kami po, Lola Vinang. Ha? Ruby! Ay, Diyos ko, bakit naman ang tagal yung nagpakita sa amin? Akala ko nakain na kayo ng mga aswang eh. Lola, siyempre nagpahinga na muna kami. At saka nagtago-tago habang hindi pa nahuhuli ng mga pulis tong si Gov. Pinapahanap niya kasi kami at gusto niyang ipatsugi. Kaya nagtago-tago na muna kami ni Ray. Grabe talaga yung si Gov. At grabe din talaga ang mga pulis dito sa bansa natin. Ano, ang tagal umaksyon eh. Kaya nga po eh. Pero at least, maayos na po ang lahat, diba? Siya nga po pala, Lola Finang. Matagal pa po ba yung niluluto niyong ube halaya? Mukhang masarap po eh. At saka, may ibibigay at sasabihin po pala kami sa inyo. Ano yon? Sasabihin ko po sa inyo kapag medyo relax na kayo. Ganun ba? Ano naman kaya yan? Naku, matagal-tagal pa naman maluto itong ube halaya. Medyo masakit na nga ang braso ko sa kakahalo nito. Ang mabuti pa po, sumama na po kayo kay Ray para makapag-usap na po kayo. Ako na pong bahala dito sa ube halaya. Naku, marunong ka ba nito? Marunong po ah. Haluin lang naman po ito ng haluin, di ba? Sigurado ka ba? Baka masunog yan pambenta ko pa naman. Kahit tulungan ko pa po kayong magbenta nito sa sabungan. Naku, aasahan ko yan Tara na, Ray. Doon tayo sa may sala at ipaghahanda kita ng puto at kape. Gusto ko po yan, Lola. Baka naman makalimutan mo na naman ang bayad. May bayad ho? Biro lang, ano ka ba? Masaya ako na sa wakas ay buhay at nasa maayos na kalagayan naman pala sina Ray at Ruby. Nang makapaghanda ako ng puto at kape, nagsimula na kaming mag-usap ni Ray. Ikinuwento niya ang lahat ng mga nangyari noong gabing napatay nila ang lahat ng natitirang sigbin sa bahay ng gobernador. Marami siyang ikinuwento, mga bagay na nakakagalit at hindi ka panipaniwala. Meron pa nga raw vault sa bahay ng gobernador kung saan nakalagay ang napakaraming pera at doon din nakalagay ang 2 naglalakihang sigbin na tanging ang gobernador lang ang kayang magpasunod. Grabe ang gobernador na yun, napakahayop, napakasama. Paano niya kaya nasisikmurang magnakaw ng sandamakmak na pera habang nagugutom mga kababayan natin, ano? Wala na pong sikmura ang mga yan. At ang masaklap po, marami sila. Ibig mo bang sabihin, maraming may alaga ng aswang? Hindi aswang ang alaga ng iba. Tao, binabayaran nila ng perang pinaghihirapan din ng taong bayan. Grabe, ano? Kailan kaya sila kakarmahin? Hindi man po dito sa lupa, siguradong sa impyerno. Paulit-ulit silang susunugin. Tama ka dyan, Ray. Siya nga pala, ano yung sinasabi mong ibibigay mo sa akin? Ay, oo nga po pala. Teka lang po, kukunin ko po sa bag ko. Heto po. Hala, ang kwintas na ibinigay sa akin ng asawa ko. Hindi ba ito kopya lang? Hindi, ito yun. Hindi po yan kopya, Lola Finang. Yan po talaga yun. Nakuha po namin sa basurahan kung saan sinubukang sunugin ni Gobernur. Pero dahil sa lakas ng kwintas na yan, hindi nasunog. Maraming salamat, Ray. Diyos ko, hindi ko akalaing mababawi ko pang kwintas na ito. Hanga po ako sa tibay ng kwintas na yan.
Talagang malakas ang ritual na ginawa niya para lang maproteksyonan kayo ng pangmatagalan. Ayun na nga, Ray. Kahit patay ng asawa ko, talagang hindi pa rin niya ako iniiwan. Nananatili pa rin siya sa tabi ko. Sana makahanap din ako ng pag-ibig na kagaya sa inyo, Lola Finang. Bakit hindi mo na lang kaya ligawan si Ruby para magkaroon ka na ng pag-ibig? Lola Finang naman, babae rin ho ang gusto nun. Naku, hindi mo sigurado. Noong sinabi sa akin ni Ruby na nasunog na ang kwintas ko, hindi ko na inasahan pang mababawi yon. Kaya masayang-masaya ako na nakuha ko itong muli. Ang pinaka-importanting bagay sa akin simula nang mawala ang asawa ko. Ilang taon na ang lumipas simula noong mangyari ito at naging maayos na muli ang pamumuhay namin ng apo ko. Alam kong may mga nangyayari pa rin kagaya rin ng nangyari sa amin, bagay na hindi ko sigurado kung mga aswang din ang gumawa. Pero isa lang ang masasabi ko, kung minsan mas aswang pang maituturing ang tao kesa sa mismong nilalang ng dilim. Kaya maging maingat tayo sa kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan. Dahil pwedeng nasa harap na pala natin ang kalaban, nagtatago lang gamit ang magandang pangalan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne, at maraming salamat po sa mga umabot hanggang dito. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.